Bago muling magbukas ang ika-15 Kongreso sa Lunes, hatid ng GMA News and Public Affairs ang aming masusing at pagpusisi sa paggastos ng pork barrel funds ng ating mga mambabatas. Ito ang Pork Chop, pagsiyasat sa pork barrel ng Kongreso. Sa unang bahagi ng espesyal na seryeng ito, ating alamin kung ano nga ba ang pork barrel at gaano nga ba ito kahalaga. May news to go, si Jessica Soho. Ganitong proyekto, ginagastos ng ating mga mambabatas ang kanilang PDAF o Priority Development Assistance Fund, mas kilala sa tawag na pork barrel. Broadly, pwedeng sabihin pork barrel is basically any portion of the national budget that is left at the discretion of the congressman on how to spend it, given certain limitations. Pork barrel daw ang solusyon sa mga lugar na hindi nasasayaran ng pag-asenso o nakaliligtaan ng pambansang gobyerno. Kaya taon-taon, sa tuwing inihahanda ng Kongreso ang pambansang budget, hindi lalagpas sa 70 milyong piso ang inilalaang pondo para sa bawat district o party list representative. 200 milyong piso naman kada taon ang para sa isang senador. Pondong maaaring gamitin para sa mga infrastructure o hard projects at soft projects gaya ng scholarship programs, tulong medikal para sa mga mahihirap, programang pangkabuhayan at financial assistance sa mga lokal na pamahalaan. Ituturo ng mambabatas ang mga popondohang proyekto at kung sino ang mga makikinabang nito. Ang mga ahensya naman ng gobyerno ang magpapatupad ng proyekto. Ang nagiging tulay ng national government sa malalayong barangay sa kanayunan ay yung congressman. It equalizes the allocation of funding in different parts of the country. Pero kung tatanungin mo ang mga ordinaryong Pilipino, sa bulsa lang napupunta yun eh. Kasi yung mga dinadaanan din namin, wala, lubak-lubak din dinadaanan namin din. Ay, humingi kami ng tulong para ma-improve yung barangay namin. Kung pwede lang, karsada lang yun. Mas maganda kung may transparency. Hindi natin alam kung saan napupunta eh. Sa loob ng mahigit isang taon, masusing binusisi ng GMA News Research ang mahigit 80 bilyong pisong pork barrel funds na sumasaklaw sa 5 magkakahiwalay na taon simula 2003. Mahigit isang taon namin ginawa to mula sa pagbubuo ng database at pag-check, pag-follow up. Ang gusto ng masagot ay saan napupunta ang pork barrel funds. Sakop ng pag-aaral ang ika-12 hanggang ika-15 Kongreso. Ang limitation namin before was yung source ng data. Kasi before, very limited yung data. Mahalagang malaman ng mga tao talaga kung anong nangyayari sa pork barrel. Dahil pera ng mamamayan yan. Bilang botante din. Kasi kailangang maging basihan din yun. Kung i-elect ba nila ulit ang kanilang legislator. Kung proyekto ang pag-uusapan, lumalabas sa pag-aaral ng GMA News Research na 27% o halos 23 bilyong piso ng pork ang inilaan sa mga kalsada. Pumapangalawa ang financial assistance for specific programs sa 18% o 15.1 billion pesos. Pangatlo naman ang multi-purpose buildings sa 17% o 14.2 billion pesos. 6% ang inilaan para sa flood control, 5% para sa mga school building, 4% sa water supply, at ang natitira para sa mga equipment o supply, tulay at palengke. Sa bawat 100 pisong pork barrel fund, mahigit 50 piso ang ginamit para sa mga infrastruktura gaya ng tulay, kalsada at flood control. 15 piso para sa pinansyal na tulong sa mga lokal na gobyerno. 12 piso ang para sa edukasyon. Tig 5 piso ang napunta sa trabaho at sa kalusugan. 4 piso para sa mga pangunahing serbisyo gaya ng kuryente, tubig at pabahay.
2 piso sa agrikultura at 2 piso para sa iba pang paggagamitan. Sa 56 na probinsya, pangunahing tinustusan ng pork barrel ang mga road project. Mga multi-purpose building naman ang tila priority sa 100 ng mga probinsya. Habang sa 10 probinsya, nangungunang pinaglalagakan ng pork ang mga pinansyal na tulong. 7 rito, hindi tukoy kung anong klaseng tulong pinansyal. Sa buong termino ng isang kongresista, aabot sa mahigit 200 milyong piso ang matatanggap niyang pork. Mahigit 1 bilyong piso naman ang matatanggap na pork ng isang senador sa 6 na taong panunungkulan. Ito yung tinatawag sa economics na tragedy of the commons, di ba? Ang palagay ng mga tao, yung perang yon sa kongresista. Tapos yung kongresista, ang akala din niya, yun ay para sa kanya, di ba? So, wala silang pakundangan sa paggastos. Kaya sa pinakabagong serye ng mga special report na ilulunsad ng GMA News bilang pagtupad sa layunin naming magbigay ng serbisyong totoo, pipilitin naming sagutin ang tanong na marahil tanong din na bumabagabag sa mga ordinaryong Pilipino. May napapala ba ang taong bayan sa pork barrel? Higit sa pagtatanong kung paano ginastos ng ating mga mambabatas ang kanilang pork barrel, ating alamin kung saan nga ba talaga napupunta ang pork barrel ng Kongreso. Jessica Soho, GMA News.